Oo naman, siyempre lahat sila pasok diyan, eh, Yun nga po, totoo po 'yan. Dahil nagbibigay ng, pondo sa mayor, sa gobernador, lahat talaga involved diyan sa misamis, yung congressman, governor, mayor diyan, kontraktor. Magandang araw mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga taga Sapang Dalaga, Misamis Occidental, kung saan po ang gagawing nating bidyong ito ay para po sa kanila. Dahil tulungan natin ang mga taga-residente nitong Sapang Dalaga na concerned po sa kanilang nasasakupan, concerned po sa kanilang mga kababayan, kaugnay po sa mga pagnanakaw di umano ng dating mayor at ngayon ay nakaupong vice mayor na si Don G. Animas. Siyempre mga kababayan po natin, dahil patas po ang isiminay, ay binigyan po nila ng pagkakataon na makasagot po itong nakaupong vice mayor ngayon na si Don G. Animas. At yan po mamaya ang ating mga pag-uusapan at tatalakayin mga kababayan po natin. Ika nga, yung sinasabi ni Greco Bellica or Chairman Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission noon pa man, talamak talaga yung corruption dyan. Kaso, nahihirapan po sila makakuha ng mga ebidensya at report, mga witnesses, dahil kung baga, napakalaking sindikato pala yung nasa Misamis Occidental. Hindi lang po yung Sapang Dalaga, ha? Dahil ako, nakapunta ako dyan personal, abay, sila-sila po, mula siguro sa pinakakapitan, konsyal, vice mayor, mayor, congressman, at lalo na po, yung gobernador, mga uwaminal, na sinabi noon ni Senator Marcolita, nung siya pa ay congressman, may sarili po silang kontraktor. So, mukhang ito po ay kasama nila, mga kababayan po natin. Anyway, wag natin patagalin. Simulan po natin dito sa balita po mula sa Isiminay, mga kababayan natin. Iyon ang isang abogado na muling buksan ng ombudsman ang kaso sa umano'y Ghost Project sa bayan ng Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nila nakikita ang sinasabing Integrated Bus and Jeepney Terminal kahit milyong-milyong piso na ang nailabas para sa proyekto. Narito ang report ni Almar Frusuelo. Matapos umani ng kontrobersya ang umano'y Ghost Project sa Misamis Occidental, tinungo ng SMNI News ang bayan ng Sapang Dalaga upang alamin kung nasaan nga ba ang sinasabing Integrated Bus and Jeepney Terminal na pinondohan ng halos 42 milyong piso. Pero ang nadatnan namin, malayo sa inasahan. Ang naturang terminal ay proyekto mismo ng lokal na pamahalaan ng Sapang Dalaga sa ilalim ng pamumuno ng alkalde noon at ngayon vice mayor ng nabanggit na bayan na si Don G. Animas. Shout out kay Don G. Animas, ha. Muntik na naging animal yung kanyang Animas. Kung ganito po kalaki, yung kanilang kinulimbat na pera, hindi dapat pala Don G. Animas ang kanyang pangalan, kundi Don J. Animal ka. Di ba? 40 million. Di ba? Tapos, ang nakikita natin is lumang struktura pa rin. Diyos ko, mga kabayan po natin. Salamat lang po tayo dahil na-expose po itong mga matitinding corruption ngayon. May mga nagkakaroon ng lakas ng loob sa mga taga Sapang Dalaga na i-expose din po yung corruption ng mga nakaupong opisyal ngayon sa kanilang lugar. So sana po ma-expose na lahat ng mga corruption dyan. Animal. Ulat ng Commission on Audit noong taong 2021, nasa 40% complete na ang proyekto. Pero nang suriin namin ang mismong lugar, walang gusali, walang terminal ng bus at jeepney, at walang palatandaan. Kita mo naman yan, asan dyan yung mga bagong pinagawa, di ba? Kahit man lang sanang hukay o simpleng mga mga foundation lang na pinatayo, mga kababayan natin, wala na may konstruksyong naganap. Ayon sa mga residente, ngayon lang nila narinig na may ganitong proyekto. Okay ba anak? Okay ba anak? Naday. Wala sir. Di mga tao hindi alam. Grabe, no? Pero nananalo. Wala akong sayo, sir. Ayon kay Marilyn Tumbo, residente sa naturang bayan at dati ng tumakbong alkalde sa kanilang lugar, nagtaka sila matapos na makita ang COA report na meron palang proyekto ang kanilang bayan na Integrated Bus and Jeepney Terminal, gayong wala naman silang nakitang bagong konstruksyon sa kanilang lugar. Bakit mayroon ditong COA na mayroon tayong bus terminal pero hindi natin nakita na may napatayo pa doon na bus terminal? Kasi yun talagang literal na gusto talaga, no? Alam mo, pag substandard, parang matuwa pa yung tao Bakit? Kasi substandard, nakikita, nakatayo. No? Malalaman na lang po yan kung ito po ay substandard, hindi sumunod yung tamang specification ng plano at ng materials kung magkakaroon ng mga kalamidad, lindol, bagyo,
o kaya accidentally na bumagsak dahil hindi kaya ng load niya yung mga struktura na ginawa. So, dyan po magkakaroon ng investigation at malalaman ay kaya pala ito substandard. Diba? Pero pag mga ganitong klaseng talagang multo talaga, ito talaga is napakalaking ebidensya. No? Gaya yung mga flood control ngayon. Naku po, mga kababayan po natin, napapaisip ko tuloy. Diba? Kung may mga ghost bus terminal, baka matindi din po yung mga ghost project dyan sa lugar na yan. Ano? Ulit Wala tayo. ka kasi nalagyan ng billboards or any tarpaulin na mayroong bus terminal doon. Wow, Hindi yung natin mga alam, tao. kung Alam mo, kawawa yung mga tao, no? Kasi alam nyo yung mga nagko-commute dyan, yung mga gumagamit ng mga bus terminal niyan, mga mahihirap po. Trabahante, negosyante. Wala naman pong politiko na nagtatambay dyan, magsasakay ng bus. Wala naman po. Ordinaryong Pilipino, ordinaryong butante, at ordinaryong taxpayers po. People's money napunta sa politicians' pocket. Mga animal talaga. Uy, nga pala, no? Animas. Yung gobernador dyan, Uwaminal. Alas magkapareho, no? Pwede mo sila ma-shortcut as animal. kung saan galing yung project na yan, kay governor ba? Or kasi hindi naman siya nagsabi. Yun lang nakita namin na may report sa COA na 40% na ang accomplishment. So now, we have noticed na no other, kahit po wala eh. Grabe. Sinubukan namin agad kunan ng panig ang lokal na pamalaan ng Sapang Dalaga. Ngunit walang opisyal ang umarap sa amin. Binigyan kami ng Yan lang po yung patunay na may tinatago po sila. Walang gustong umarap eh. contact number ni Vice Mayor Donja Animas pero hindi rin ito sumagot sa aming mga tawag. Kasunod dito, may ilang vlogger ang dumipensa at sinabing hindi totoo na may ghost project ang kanilang bayan dahil natagalan lang daw ito dahil sa land dispute. Sa So, umatik yan. Pag mga ganyang klase, bayad yan. Imagine mo, kitang-kita mo na nga po na wala pang pinagawa na bus terminal. Tapos sabihin nyo na hindi naman totoo. No? Yung totoo, kung ano yung nakikita nyo. Pero kung dinidepensahan nyo pa, yung local official nyo, na nakita nyo mismo na napakalaking billboard dyan sa proyekto, tapos wala namang pinapagawa, yan ang tawag sa inyo dyan. Kung may mga vlogger na ganyan, ang tawag dyan is mga bayaran. ng SMNI News sa isang abogado at may hawak sa naturang kaso na si Atty. Neil Aaron Balili. Questionable para sa isang LGU na pumasok o gumawa ng proyekto na sa una pa lang ay may problema sa lupang pagtatayuan ng gusali. Kung meron ng land dispute, dapat muna isettle bago mag-prosper o ipagpatuloy yung project. Tama. Well, it's one of the requirements, no, that to ascertain the ownership and the validity of the title sa property owner before it can be subjected to any government project or procurement. Theoretically, it's very imprudent for the government to issue a notice to proceed, no, for a particular government project pag yung ownership ng property is disputed. That's very basic in procurement proceedings. You cannot do that. Mas nakapagtataka pa ayon kay Atty. Balili kung paano nakapaglabas ng pondo kung may problema pala sa lupang pagtatayuan ng terminal. Sinasabi daw ng LGU na may problema sa road right of way, that they don't really explain thoroughly kung bakit millions na ang disbursed for that clearly unfinished project. Ako sa mga nakikita nating nangyaring korupsyon ngayon sa ating bansa, kung ganito kalaking proyekto tapos walang resulta, no? Walang output na pinapakita, paano nakapag-assess ang Commission on Audit? Ba? Kasabwat din. Parang nangyayari mga ghost project ngayon. Magkasabwat. Wala man lang ba, hindi man lang ba nakita ni Congressman yan, si Kapitan, no? Yung nakaupong mayor ngayon, si Gobernador, hindi ba nila nakikita yan? DPWH. Hindi ba nila nakikita? Hindi ba nila pwedeng questionin yan? Hindi ba pwedeng magkaroon ng mga inquiry, investigations? Dahil napakalaking pera ng bayan po yun. Hindi, ito nakikita ko lang yung mga taong nagre-reklamo ngayon, nakikita ko na wala po itong bahid pamumulitika. Ito is concern lang sila dahil nakita nila na, ay may billboard, ay may mga proyekto, ay may COA report pala. Pero bakit nasaan po yung mga proyekto na supposed to be napapakinabangan ng taong bayan? Kaya ngayon nakikita nyo dito ngayon sa Maynila, no, nakikita nyo ngayon sa iba't ibang lugar na may mga taong naninindigan upang isigaw, no, na makulong, mapanagot itong mga magnanakaw. So diyan sa mga taga Sapang Dalaga, dapat karon din gawin nyo.
Hindi pwede na tanggapin nyo na lang. Kung mo sabihin niya na nadili lang dahil may problema sa right of way, hindi pwede yan. Kasi bago ka gumawa ng plano dyan, bago ka gumawa ng proposal budget dyan, dapat lahat na-anticipate mo na yan. Okay na ba ito lahat? No? Nasitol na ba yung mga dispute sa lupa, itong right of way? Bago mo i-propose yan, bago mo hinga ng budget yan. At kung yan ay galing sa national government, bago ipasok yan sa National Expenditure Program, bago yan pumasok sa General Appropriation Act, dapat lahat sigurado na po yun. I don't know kung ito po is national or local project. Pero ganun pa man, local man ito is, or national project, pera po ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. Kaya dapat sa mga taga sa Pangdalaga, hindi po kayo dapat nananahimik dyan. Kasi kalintulad dito ng mga ghost project, ng mga flood control na ngayon ay parang ginagawang cover up ng gobyerno. Ginagawang ano nila, no? Alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, ginawa nilang gatasan ang mga taong bayan. Ito yung problema kapag ang mga nakaupo sa isang lugar ay magkasabwat. Tira nyo ngayon, nangyari kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez ng Saltico. So parang ganon din dyan. No? Kung may napakalaking sindikato sa national government natin, may mini syndicate dyan sa Misamis Occidental, mga kababayan. Hindi, wala naman tayong nininame drop, pero mag-react ang masasaktan at tatamaan kung sila ay miyembro ng napakalaking sindikato kung bakit napagawa itong mga ghost project na ito. Tuloy tayo. Sa pangalawang pagkakataon, muli naming hiningi ang panig ni Vice Mayor Donji Animas. Sa pagkakataong ito, sumagot na siya at ipinaliwanag na pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag ipagpatuloy ang naturang proyekto dahil meron pa itong land dispute. Ang desisyon, Yun nga sir. abogado ko, huwag mong ipatuloy. Huwag mong ipatuloy yung construction without the resolution of the ombudsman. How many months sa tingin mo after the resolution? Mag-file yan ng complaint, mag-file yan ng... But anyway, Brad, Yun nga sir, hindi pala, nag-advise pala yung lawyer mo sir na hindi ipapatuloy yung construction. Bakit naka-release ng 41 million pesos? Correct. Yun nga, bakit naka-release? Correct sa ulo mo. Correct pang tanong sa kanya, bakit mo nirelease yung pera? 41 million? Wow, sana all. Paldo. Ng 41 million pesos na hindi pala pinagpatuloy yung construction. Ganito, Brad. Why should I argue with you? Kung ano yung... Yan makikita mo. Bakit daw kailangan niya mag-argue sa media? Kailangan mo magpaliwanag eh. Putang ina, pera ng taong bayan yan. Kailangan mo magpaliwanag. Nakita ninyo, ipalabas nyo lang. Depensa naman ng ilang taga-suporta ni Animas na hindi umano ghost project ang tinutukoy na proyekto dahil tuloy-tuloy naman umano ang konstruksyon sa loob ng kanilang public market na binubuuan nila ng 3 phase. Pero nang pinuntahan ng SMNI News ang tinutukoy nilang Phase 1, Phase 2 at Phase 3, hindi bagong project ang tumambad sa amin, kundi rehabilitasyon lang ng lumang building na noon pang 1994 itinayo. Andito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga, dito mismo sa public market ng nasabing bayan. Merong monumento sila dito, nagsasabi, Sapang Dalaga City Public Market and Slaughterhouse, donated by the Government of Japan with technical cooperation of Japan International Cooperation Agency, the Public of the Philippines through the Department of Interior and Local Government as a token of friendship and cooperation. So, noong 1994 pa, ibig sabihin matagal na nakatayo ang gusaling ito, 1994 pa. Pagpasok natin dito sa loob mga ka-partners, dito yung sinasabi nila na mga stalls ng public market. Nilagyan ng mga stalls yung building na ng JICA na 1994 pa tinayo, yung poste the same poste noong 1994 pa na nakatayo, nilagyan lang ng mga stall. So ito yung sinasabi nila na proyekto ng LGU. What I'm certain is when we asked the ombudsman to check this project, wala pa yan. Yung mga enhancements na yan, wala pa yan. What really alerted us and prompted us to seek the intervention of the ombudsman was the fact that there was no single post that's mentioned in our complaint. There was no single post erected or any sign of any improvement in the current jeepney terminal.
So, naghabol sila mga kababayan po natin, no? Hinahabol talaga nila na kahit papaano makapagawa po sila ng may makikita lamang ba. Pero tingnan nyo pakinggan nyo po kung ano yung sagot ng mayor dito mga kababayan po natin. And anyway, no? 2 piece na pala yung pinagawa nila. So, ayan, sinimulan nila ng November 29, 2024. Tapos magtatapos na December 3, 2025. Pero sabi nga dito sa report ng News Blast, Isiminay, ay wala pa rin po napapagawa na maayos. Parang ano lang talaga, yung patsi-patsi lang kanilang pinagawa. Nakakahiya po, no? And then, nakaupo pa po yung mga politikong ito. Ang kapal ng mukha. Yung tanong ginagawa ng mga opisyalis ng gobyerno. Diba? Paano na-release yung pera? So, talagang dapat may makulong din dyan sa mga sa pangdalaga. Into the first release of that per COA report amounted to 40% plus accomplishment, or it's something else? We really don't know. Ang sagot naman dito ni Animas, Kasi magkaiba kasi yung sir, bagong project sa Nironivate lang po sir. Don't insist. Bakit Galit bakit ini-insist? Diba maghahanap ka ng 40%? Yeah, 40%. Hindi mo alam yung sa likod ng wet market. Nakapunta kami doon sir, parang parang Naghahanap na po siya ng palusot. Nako, Don G. Animal. Kaya naman po sa iyong nasasakupan, sir. Ang dami niyo pong palusot. nilagyan lang ng takip ng atip. So yun na yung 41 million sir. Oh, how about it? Why should I explain to you? Why should I explain to you? Kasi yan nga yung tulay na para makarating sa taong bayan kung ano talaga ang tunay na sitwasyon, no, sa nangyayaring sinasabing ghost project yan. Kailangan mong sumagot sa media, diba? Gusto mo ba na one-sided lang? Babalita lang ng midstream media kung ano po yung nakikita niya, no? Hindi ka tatanungin. Kaya nga dapat dalawa po yung nakukuha ang side yung complainant and of course yung kino-complain para at least mabalanse at yung taong bayan po yung mag-uhusga. Pero sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, nakikita mo na mga kababayan po natin walang proyekto. Tapos yung tinatanong, yung hinihinga ng pagpapaliwanag na si Don G. Animal, mukhang galit pa. Nakakahiya naman po para sa mga taxpayer nyo, sir. Nakakahiya naman po sa mga taga sa Pangdalaga, no? Na pinapatanong niya ang vice mayor nyo at dating vice mayor, siya pa pong galit. Di ba dapat obligasyon nyo po yun? Yung lumalabas, parang sila yung boss Hindi po kayo boss. Bilang public servant, kayo po ay utusan ng taong bayan. Walang pinagkaiba to sa mga national officials natin, no? tinutukoy ni Vice Mayor Animas na nasa likod umano ng wet market na 40% na nagkakahalaga ng 41 million pesos ay itong maliit na meat section. Kasunod nito, ipinakita namin kay Cebu-based engineer Benjamin Poblete ang kuhang video ng aming team sa sinasabi nilang phase 1 ng proyekto. Sa tingin ko, yung nakita ko kanina, yung pinadala mong picture, pinadala mo, nakita ko kanina, hindi yung 41 million. Gagastos lang yung ng 1 million to 1.5 million sa estimate ko lang. Sa estimate ko lang, yung poste nga, ginamit ko lang poste. Parang pipe. Palang pagmumukha, no? Parang 4 inches pipe lang sa harap. Yung sa likod, may mga poste lang maliit. Hindi naman masyadong malaki. Maliit na poste. At saka yung atip nila, atop nila, parang ordinary lang. So sa estimate ko, as a civil engineer, by profession, gagastos lang yung 1 million to 1.5 million. Kapansin-pansin din ang bagong billboard ng proyekto kung saan iba na ang pangalan at halaga. Mula sa Integrated Bus and Jeepney Terminal, ngayon ay Integrated Bus and Jeepney Terminal Public Market Phase 2 na. Nag-upgrade na po yung kanilang kakapalan ng mukha, no? Siyempre kung may pisto na yan, bagong pagnanakaw na naman yan, bagong pundo na naman. O magkano ang pundo sa pangalawang phase nila? Na may halagang mahigit 30 milyong piso. Di ba? 41 million plus 30 million, 70 million na. Paldo, si Don G. Animal, mga kababayan natin. Kaya nakakahiya po. Kaya dapat may makulong. Kaya mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Alam nyo, dapat yung mga tao dyan sa Pangdalaga,
maninindigan po sila. Hindi dapat sila papayag, no, na tanggapin na lang yung mga magnanakaw. Tanggapin na lang po itong corruption na ginagawa po sa kanila. Kaya ako, saludo po ako sa mga concerned citizen, yung abogado na may hawak ng kaso na yan, yung mga nagrereklamo, yung mga nag-file ng kaso, I think sa ombudsman. So, saludo po ako sa inyo, ma'am sir, sa mga taga Sapang Dalaga na nakikipaglaban. No? Alam ko, maano ito, makapangyarihan itong si Don G. Animal. Lalo na, nung nag-search po tayo, inapansin natin na kalyado niya pala yung mga uwa minal. No? Ito po, yung mga uwa minal, may mga kontrobersya po ito. Naalala ko nakaraan, meron po silang away ng mayor ng Bonifacio rin. Yun, no, bayan ng Bonifacio. Yung mga dumanho, grabe rin po yung ginawa nila doon kasi gusto talaga nila maghari-harian eh. At yung hindi sumusunod sa kanila, ginigipit po nila. So, ito, na-search ko is kakampi pala ito ng mga animal. Yang si Waminal, yung gobernador ngayon, may ano rin yan, may issue rin yan kay Senator Marcolita. Sa issue po sa mga maanumalyang proyekto nila dyan. Dahil mukhang kasabwat po nila yung mga lahat dyan, hanggang ngayon parang wala pa pong resulta ang investigation yan. So sana ito po ay magkaroon ng matinong resulta at sana po ay managot at makulong ang dapat makulong. Lalo na po itong si Don G. Animal, no? Na talagang matapang pa magsagot at mukhang galit pa sa nagtatanong at humihingi ng clarification na taga mainstream media. So of course, si Minay. Ito, tapusin na muna natin ito bago tayo magkapatuloy, mga bayan. Pasok dyan Yun nga po, totoo po yan. Dahil nagbibigay ng pondo sa mayor, sa governor, lahat talaga involved dyan sa Misamis, yung congressman, governor, mayor dyan, contractor. Yun ang mga sinasabi sa amin dyan. Nasa report na namin nun yan sa PACC, sila mismo contractor, yung congressman yung tatay, mayor at governor yung grabe, no? mga anak. Siyempre, damay-damay na yung pondo ng tatay, binigay doon sa mga anak, tapos sila rin ang contractor. Sa huli sinabi ni Atty. Balili na dapat isapubliko ang mga tunay na dokumento sa naturang project at magkaroon ng joint investigation para mabigyang linaw kung saan nga ba napunta ang pera ng taong bayan at kung nagamit nga ba ito sa tama at para maituro na rin ng LGU kung saan nga ba ang sinasabi nilang integrated bus and jeepney terminal. We are contemplating. So wala na, paano, ano pa ituturo nila dyan? Ghost project nga So wala talagang may ituturo kasi ghost project. Malinaw na ghost project po kung titingnan po natin ang nangyayari dito. Kasi kahit mismo, no, si Chairman Greco Bilhica na mismo yung nagsasabi na talagang talamak yung corruption dyan noon pa man. Wala Ang gobyerno na ito ni Bongbong Marcos, talagang namang ayaw nila na magkaroon ng investigasyon, mga pananagutan sa nangyayaring corruption kaya inabolis nila yung Presidential's Anti-Corruption Commission. Kung may Presidential's Anti-Corruption Commission pa siguro, baka matagal na po ito siguro na huli po itong si Don G. Animal na ito. Ayan, sa mga taga Sapang Dalaga, ako po ay nakikiusap sa inyo dahil ito po ay pera nyo, pera ng taong bayan. Magsalita po kayo. Manindigan po kayo kasi hanggat hindi nyo po pinapanagot, hindi po kayo nagsasalita dito, alam nyo, patuloy po kayong pagnanakawan. Kaya ganyan ang nangyayari sa mga bayan dyan, no? Mas malaki po na pupunta sa kanila. Kaya dapat mapanagot po ito at dapat kung mayroong mga karapat-dapat na upo sa pwesto, hindi na ito dapat. Kasi magnakaw at magnakaw ito. Nasa dugo na po nila ito, nakikita natin ngayon, mga kababayan natin. At yung talaga, provincial political, nila dyan, talagang dapat din mapalitan. Kasi wala kawawa po yung mga tao dyan. May mga orange card, pag hindi ka supporter ng mga orange, hindi ka bibigyan ng orange card, hindi ka makapagpa-hospital, yung scholarship, grabe yung dyan, grabe yung ng politika dyan, grabe ang issue ng politika dyan. Kailangan mag-orange ka. Kung hindi ka mag-orange, wala kang mapapala dyan. Kaya ito, orange ito. Kaya hanggang ngayon, na hindi pa nakukulong si Don G. Animal. So yan lang po yung ating panibagong update. Maraming salamat kung kayo po ay nakarating dito po sa video ito. Huwag kalimutan mag-like and share. Maraming salamat po, mga kababayan natin. Ingat!